Sa mahigit 20 taon ko bilang doktor, nakita ko ang pagkasira na dulot ng mga sakit na malignant. Nasa unang linya ako. Nakita ko ang pagdurusa sa mga mata ng aking mga pasyente at kanilang mga pamilya. Ito ay isang labanan na hindi lamang sumisira sa katawan, kundi dinurog din ang espiritu. Pero ngayon, hindi ako narito para pag-usapan ang sakit. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang isang bagay na iba. Ang mga resulta ng isang kahangahangang siyentipikong pag-aaral na hindi alam ng karamihan. Isang pananaliksik na hindi gaanong napansin, pero naglalaman ng isang buto ng pag-asa na napakalakas na nararamdaman ko ang propesyonal at moral na tungkulin na ibahagi ito. Isipin ninyo sandali na ang sagot, o kahit bahagi nito, ay hindi nasa isang komplikadong laboratorio, kundi nasa mismong ilalim ng ating mga paa, sa ating mga hardin, na lumalaki ng tahimik, hindi napapansin ng halos lahat. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isang pananaliksik na nagpakita sa laboratorio kung paano ang isang karaniwang ugat na itinuturing ng marami bilang simpleng damo ay nakagawa ng isang pambihirang bagay, atakihin ng selektibo ang mga selulang malignant at magdulot ng kanilang sariling pagkasira sa loob lamang ng 48 oras. Manatili kayo sa akin dahil ang ihahayag ko ay maaaring lubusang baguhin ang inyong pananaw sa nakatagong kapangyarihan ng kalikasan. Ang malupit na katotohanan ng isang diagnosis. Upang maunawaan ang tunay na dimensyon ng ating pag-uusapan, gusto ko munang ilagay natin ang ating sarili sa kalagayan ng isang taong nakakatanggap ng balitang iyon. Pag-usapan natin si Mang Mario. Hindi siya isang tunay na tao, syempre, pero ang kanyang kwento ay kwento ng libu-libo, marahil milyon-milyon. Si Mang Mario ay 62 taong gulang. Siya ay isang mapagmahal na lolo, isang lalaking nagtrabaho ng buong buhay niya na nangangarap na makapaglakbay kasama ang kanyang asawa sa kanyang pagre-retiro. Isang araw, isang pananakit sa tiyan na hindi nawawala, at isang pagbaba ng timbang na walang paliwanag ang nagdala sa kanya sa aking klinika. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, dumating ang diagnosis na walang gustong marinig, advanced na cancer sa bituka. Sa isang iglap, bumagsak ang mundo ni Mang Mario at ng kanyang pamilya. Ang takot, kawalan ng katiyakan, at pagkabalisa ay mga emosyong masyado kong kilala. Ito ang anino na laging kasama ng diagnosis na ito. Ayon sa protocol at tama, agad naming sinimulan ang karaniwang paggamot, ang chemotherapy. At alam nating lahat na ang chemotherapy ay isang sandatang may dalawang talim. Ito ay isang kinakailangang bomba na idinisenyo upang sirain ang mga selulang mabilis lumaki, isang katangian ng mga selulang cancer. Pero sa pag-atake nito, ay hindi ito nakakakilala. Sinisira rin nito ang mga malusog na selulang mabilis lumaki. Ang mga sa utak ng buto, ang mga sa lining ng tiyan, ang mga sa buhok. Nagsimulang maramdaman ni Mang Mario ang mga epekto. Ang napakalaking pagod, ang patuloy na pagduduwal, ang pagkalagas ng buhok, ang mga sugat sa bibig. Ang kanyang katawan, na dati ay malakas, ay naging marupok. Ang kanyang espiritu, na dati ay puno ng buhay, ay unti-unting nawala. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang tanong na nagpapahirap sa marami. Doc, wala na bang ibang paraan? Wala na bang iba pa tayong magagawa? Sa mga sandaling iyon bilang doktor, nararamdaman mo ang isang malaking kawalan ng kakayahan. Nagbibigay ka ng gamot upang mapawi ang mga sintomas, suporta sa psikolohiya, lahat ng nasa abot ng iyong makakaya. Pero ang tanong ni Mang Mario ay paulit-ulit na tumutunog. Ito ay isang tanong na humahabol sa akin sa buong karera ko. Talaga bang limitado tayo sa mga opsyong ganito ka-agresibo? Natuklasan na ba natin ang lahat ng posibilidad? Ang frustration na ito na ibinabahagi ng maraming kasamahan, at lalo na ng mga pasyente, ang nag-udyok sa akin na maghanap pa, magsaliksik sa mga pag-aaral, magbasa ng mga pananaliksik na hindi karaniwan, at tuklasin ang malawak na kaalaman ng tradisyonal na medisina na sa loob ng mga siglo ay ginamit ang kalikasan bilang pangunahing parmasya. Hindi bilang kapalit, gusto kong maging lubusang malinaw dito mula sa simula, kundi bilang karagdagan, bilang isang pinagmumulan ng pag-asa at marahil bilang isang bagong paraan ng pagtingin sa sakit. Ang kwento ni Mang Mario ang dahilan ng video na ito. Ito ang mukha ng tao sa likod ng mga malamig na istatistika at ang dahilan kung bakit dapat nating, sa mahigpit na siyensya at bukas na isipan, tuklasin ang bawat posibilidad, ang paghahanap ng pag-asa sa kalikasan. Ang tanong na iyon, wala na bang iba? Ito ay tanong na matagal nang tinatanong ng sangkatauhan. Bago ang modernong pharmacology, saan tayo pumupunta para magpagaling sa kalikasan? Ang mga halaman ang naging batayan ng medisina sa loob ng libu-libong taon.
Sa katunayan, marami sa pinakamakapangyarihang gamot ngayon, tulad ng aspirin mula sa balat ng puno ng willow o morphine mula sa poppy, ay nagmula sa kaharian ng halaman. Ang aking pagsasanay ay mahigpit na siyentipiko. Naniniwala tayo sa ebidensya, sa mga klinikal na pagsubok, sa mga datos. Pero ang siyensya ay hindi isang saradong aklat. Ito ay isang proseso ng patuloy na pagtuklas at magiging walang pananagutan sa siyensya kung balewalain natin ang potensyal na nasa mundo ng kalikasan. Isang laboratorio na nagperpekto ng mga kemikal na compound sa loob ng milyon-milyong taon? Ganito nagsimula ang aking personal na paglalakbay sa mga gilid ng karaniwang onkolohiya? Inilaan ko ang aking mga gabi, ang aking mga oras na libre upang sumabak sa mga publikasyon ng phytochemistry, ethnobotany, at integrative medicine. Naghahanap ako ng mga pag-aaral, hindi anekdota. Naghahanap ako ng siyensya, hindi mito. Gusto kong makahanap ng seryosong pananaliksik na nailathala sa mga journal na may peer review na sumusuri sa mga natural na compound na may potensyal laban sa mga tumor. Nakatagpo ako ng daan-daang pag-aaral, turmeric, green tea, luya, medicinal mushrooms, lahat ay nakakaakit, lahat ay may promising na resulta sa laboratorio. Pero may isang halaman na paulit-ulit na lumilitaw sa mga kontekstong nagiiwan sa akin ng pagtataka. Isang halamang napakakaraniwan, napakababa, na karaniwang binubunot natin sa hardin ng hindi iniisip, na itinuturing na istorbo. Pinag-uusapan ko ang dandelion, Taraxacum officinale. Sa simula, inaamin ko, ay naging skeptical ako. Ang dandelion, ang dilaw na bulaklak na nagiging bola ng malambot na buhok na hinihip natin noong bata pa tayo, ay mukhang masyadong simple. Sa tradisyonal na medisina, kilala ito bilang diuretic at purifier para sa atay, pero ang natagpuan ko sa siyentipikong literatura ay higit pa roon. Natuklasan ko ang isang grupo ng pananaliksik na pinamunuan ng isang koponan ng mga siyentipiko sa Canada, sa University of Windsor, na seryosong tinanggap ang potensyal ng halamang ito. Ang mga mananaliksik na ito ay hindi lamang sumusunod sa isang popular na lunas, kundi inilalapat ang pinakamataas na rigor ng siyensya upang alamin ang mga lihim ng ugat nito. Tinanong nila ang susi na tanong, ano ang nasa loob ng halamang ito at ano ang ginagawa nito sa mga selulang cancer sa isang laboratorio? Ang natuklasan nila ay hindi lamang kahanga-hanga, kundi sa aking opinyon, isa sa pinakamapag-asa na pananaliksik sa larangan ng natural na compound laban sa cancer sa nakaraang dekada. At ito ang pahayag na gusto kong ibahagi sa inyo dahil ang sagot sa tanong ni Mang Mario ay maaaring lumalaki ng walang nakakaalam sa kanyang sariling hardin. Ang pahayag. Dito na talaga nagiging pambihira ang kwento. Iwanan muna natin ang mga anekdota at pumasok sa mundo ng reproducible na siyensya, ng nailathalang ebidensya. Ang focus ng pananaliksik ay hindi ang dahon o bulaklak, kundi ang ugat ng dandelion. Inihanda ng mga siyentipiko ang isang simpleng water extract. Ito ay mahalaga. Hindi sila gumamit ng komplikadong chemical. Sa madaling salita, gumawa sila ng isang uri ng sobrang concentrated na tsaa mula sa ugat ng dandelion. Ang layunin nila ay subukan ang epekto ng extract na ito sa iba't ibang uri ng selula. At dito ang susi ng lahat ng magandang onkolohikong pananaliksik, ang selektibidad. Ang santo grial ng therapy laban sa cancer ay makahanap ng isang bagay na nakakalason sa mga selulang malignant, pero hindi nakakasama sa mga malusog. Ito ang malaking problema ng chemotherapy na, tulad ng nakita natin kay Mang Mario, madalas ay hindi nakakagawa ng pagkakaiba. Kinuha ng mga mananaliksik sa Windsor ang ilang linya ng selulang cancer sa bituka ng tao, isa sa pinakakaraniwan at nakamamatay. Ito ay tunay na mga selulang cancer na lumalaki sa petri dish at sabay na kinuha nila ang malusog na selula mula sa bituka bilang kontrol. Pagkatapos ay ginawa nila ang eksperimento. Idinagdag nila ang extract ng ugat ng dandelion sa mga plato na may selulang cancer sa bituka at sabay sa mga plato na may malusog na selula at naghintay sila habang nagmamasid sa ilalim ng mikroskopyo. Ang mga resulta ay, at sinipi ko ng direkta mula sa siyentipikong publikasyon, kahanga-hanga, sa mga plato na may malusog na selula, halos walang nangyari. Patuloy silang lumalaki, naghahati, gumagana ng normal. Ang extract sa mga konsentrasyong iyon ay mukhang ganap na hindi nakakasama sa kanila. Pero sa mga plato na may selulang cancer, ang kwento ay radikal na naiiba. Sa loob ng ilang oras ay nagsimulang may mga dramatikong pagbabago. Ang mga selulang cancer ay lumiliit, nagkakawatak-watak,
ang kanilang panloob na istruktura ay gumuho, namamatay na sila. At dito ang datos na nagbibigay ng pamagat sa video na ito at lubusang nagpaapekto sa akin. Pagkatapos lamang ng 48 oras na may extract ng ugat ng dandelion, mahigit 95% ng mga silulang kanser sa bituka ay namatay. Hayaan ninyong ulitin ko iyon dahil ito ay mahalaga. Sa isang laboratorio, isang simpleng extract ng isang karaniwang ugat ay nag-alis ng 95% ng mga silulang kanser sa bituka sa loob ng 2 araw, habang iniwan ng buo ang malusog na selula. Ito ay hindi nagmula sa isang health blog na alternatibo. Ito ay resulta ng isang pag-aaral na nailathala sa Oncotarget, isang siyentipikong journal na may peer review. Pero, paano ito posible, paano makakaya ng isang simpleng halaman ang ganitong katalinuhan upang makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng isang may sakit na selula at isang malusog? Hindi ito mahika. Ito ay biochemistry. Ang nakita ng mga siyentipiko ay hindi kamatayan dahil sa lason, kundi isang elegante at maayos na proseso na tinatawag na apoptosis, ang programmed suicide ng mga selulang malignant. Upang maunawaan ng lahat kung ano ang nangyari sa laboratoryong iyon, hayaan ninyong ipaliwanag ko kung ano ang apoptosis. Sa esensya, ito ay ang programmed cell death o kung paano ko ito gustong tawagin, ang switch ng sariling pagkasira na mayroon ang lahat ng ating selula. Isipin ninyo na ang ating mga selula ay maliliit na robot na nakaprogram. Sila ay ipinanganak, ginagawa ang kanilang tungkulin, at kapag sila ay matanda na, nasira o mapanganib, tulad ng isang selulang cancer, sila ay nakakatanggap ng senyas upang i-activate ang kanilang programa ng sariling pagkasira. Sila ay nagdidismantel sa sarili ng malinis, nang hindi nagdudulot ng pamamaga o nakakasira sa kanilang mga kapitbahay. Ito ay isang mahalagang proseso upang mapanatili tayong malusog. Ang malaking problema sa mga selulang cancer ay sila ay mga dalubhasa sa pagbalewala sa senyas na iyon. Nakakahanap sila ng paraan upang patayin ang kanilang switch ng sariling pagkasira. Sila ay nagiging walang kamatayan, naghahati ng walang kontrol at tumatangging mamatay. Ang ginawa ng extract ng ugat ng dandelion sa laboratoryong iyon ay, sa esensya, muling i-activate ang switch na iyon ng partikular sa mga selulang cancer. Ito ay parang ang mga compound ng ugat ay pumasok sa selulang malignant at sinabi, "Hoy, nakalimutan mo ang iyong layunin. Sira ang iyong programming. Oras na upang i-activate ang protocol ng sariling pagkasira." At ang selula ay masunurin na ginawa ito. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang extract ay nag-a-activate ng maraming daan ng cell death ng sabay. Ito ay napakahalaga. Maraming gamot ng chemo ay nakatuon sa 100 lamang. Ang mga selulang cancer na sobrang adaptable ay maaaring matutong harangan ang daang iyon at maging resistant. Pero sa pag-atake mula sa maraming panig ng sabay-sabay, ang extract ng ugat ng dandelion ay nagiging mas mahirap para sa selula na makatakas. At ang selektibidad, ang kakayahang hindi makasama sa malusog na selula, ay mukhang nasa mga pagkakaiba sa metabolismo. Ang mga selulang cancer ay may kakaibang paraan ng pagbuo ng enerhiya, madalas sa pamamagitan ng kanilang mitochondria, ang mga power plant ng selula. Ang mga aktibong compound sa ugat ng dandelion, tulad ng taraxasterol at iba pa, ay mukhang nakakapagsamantala sa mga partikular na kahinaan na ito, nagpapakawala ng kaguluhan sa loob ng selulang cancer nang hindi naaapektuhan ang malusog na selula. Ito ay parang may susi na gumagana lamang sa kandado ng mga may sakit na selula. Ang trabaho ay hindi tumigil sa mga petri dish. Sa isang follow-up na pag-aaral, gusto ng mga siyentipiko na tingnan kung nananatili ang epektong ito sa isang buhay na organismo. Para dito, gumamit sila ng mga daga na may implant na tumor ng cancer sa bituka ng tao. Sa isang grupo ng mga daga ay ibinigay ang extract ng ugat ng dandelion sa pamamagitan ng bibig sa kanilang tubig. Ang mga resulta ay muli ay kahanga-hanga. Sa mga dagang tumanggap ng extract, ang paglaki ng mga tumor sa bituka ay nabawasan ng mahigit 90% kumpara sa mga hindi tumanggap. At marahil ang pinakamahalaga sa buong paggamot, ang mga daga ay walang nagpakitang senyales ng toxicity, hindi sila nawalan ng timbang, at ang kanilang mahahalagang organo tulad ng atay at bato ay hindi nasira. Ang paggamot ay mukhang kasing epektibo at selektibo. Ang kombinasyong ito ng mataas na bisa sa laboratorio, isang malakas na anti-tumor action sa live models, at isang tila kawalan ng toxicity ang nagiging revolusyonaryo sa pananaliksik na ito. Ang narinig ninyo ay cutting-edge na siyensya. Ito ay impormasyon na maaaring magbukas ng mga bagong pintuan at magbigay ng pag-asa sa maraming tao.
Kung natagpuan ninyo ang impormasyong ito na kasing kahanga-hanga sa akin, hinihiling ko sa inyo ang dalawang simpleng bagay ngayon din. Una, pindutin ang button ng subscribe at i-activate ang bell. Ang aking pangako ay patuloy na dalhin sa inyo ang mga pahayag na tulad nito batay sa siyensya. Pangalawa, ibahagi ang video na ito. Ipadala ito sa inyong mga kamag-anak, kaibigan, sa sinumang sa tingin ninyo ay makikinabang. Isang simpleng click ay maaaring maghatid ng buto ng pag-asang ito sa isang taong desperadong nangangailangan. Magpatuloy tayo. Higit pa sa cancer sa bituka. Ang kwento ng dandelion ay hindi nagtatapos sa colorectal cancer. Dahil sa mga natuklasang ito, ang mga siyentipiko sa buong mundo ay nagsimulang magsaliksik kung ang extract ng ugat ng dandelion o DRE, gaya ng kilala sa siyentipikong literatura, ay maaaring epektibo laban sa ibang uri ng cancer at ang mga resulta ay kasing promising din. Halimbawa, isang pag-aaral na nailathala sa Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine ay nakatuon sa melanoma, isa sa pinakamalupit at resistant sa chemo na cancer sa balat. Natuklasan ng mga mananaliksik na ang DRE ay nagdudulot ng apoptosis, tandaan ang sariling pagkasira sa mga selulang melanoma ng tao sa laboratorio din sa loob ng 48 oras at muli nang hindi nakakalason sa malusog na selula ng balat. Pero patuloy ang listahan. Iba pang preclinical na pananaliksik sa laboratorio at sa mga hayop ay nagmungkahi na ang DRE ay maaaring magkaroon ng epekto laban sa kahangahangang iba't ibang cancer. Kabilang ang cancer sa pancreas, isa pa sa pinakamalupit at mahirap gamutin. Ang in vitro na pag-aaral ay nagpakita na ang extract ay maaaring magdulot ng kamatayan sa mga selulang ito. Leukemia. Napansin na ang DRE ay maaaring kumilos laban sa mga selula ng chronic myelomonocytic leukemia, cancer sa suso at prostata. Napansin na ang extract ay maaaring pigilan ang paglaki at pagkalat ng mga selulang ito sa mga modelo ng laboratorio. Cancer sa atay at tiyan. Nagkaroon din ng positibong epekto sa pagdudulot ng apoptosis sa mga linya ng selulang ito. Kahit sa pediatric cancers, isang German na pag-aaral ay natagpuan na ang extract ay mas nakakalason sa mga selula ng neuroblastoma, isang uri ng cancer sa bata, kaysa sa malusog na selula. Ang mekanismo ay mukhang pare-pareho, pag-activate ng programmed cell death at pagsamantala sa mga kahinaan ng mga selulang cancer. Bukod dito, ang ilang pananaliksik ay nagmumungkahi na ang extract ay maaari ring pigilan ang angiogenesis, ang proseso kung saan ang mga tumor ay gumagawa ng mga ugat ng dugo upang pakainin ang sarili, at ang metastasis, ang kakayahan ng kanser na kumalat. Pinag-uusapan natin ang isang solong extract ng halaman na sa laboratorio ay nagpakita bilang isang multifaceted na kalaban laban sa malawak na hanay ng mga tumor. Ito ay hindi nangangahulugan na ito ay isang milagrosong gamot, pero nagmumungkahi ito na ang mga compound sa mababang ugat na ito ay may napakakakaibang biochemical affinity upang atakihin ang tumutukoy sa isang selulang malignant. Ang aking mahalagang babala, at ngayon gusto kong pakinggan ninyo ako ng lubusang mabuti. Ito marahil ang pinakamahalagang bahagi ng buong video. Bilang doktor, ang aking unang sumpa ay huwag makasakit. At ang aking responsibilidad ay bigyan kayo ng buong larawan na may lahat ng pag-asa. Pero din, lahat ng pagiging seryoso ng katotohanan. Lahat ng sinabi ko ay totoo. Ito ay mga resulta ng nailathala at mapapatunayan ng mga pag-aaral. Pero at ito ay isang pero na malaking titik, halos lahat ng pananaliksik na ito ay ginawa in vitro, sa laboratorio at sa mga hayop. Hanggang ngayon ay walang malalaking klinikal na pagsubok sa mga tao na nagpapatunay na ang tsaa o extract ng ugat ng dandelion ay makakagamot ng cancer. Uulitin ko, ito ay hindi isang napatunayang paggamot laban sa cancer sa tao. Ang magsabi na ang tsaa ng dandelion ay gumagamot ng cancer ay isang mapanganib at maling pagpapasimple. Ang mayroon tayo ay isang napakalaking dami ng napaka-promising na preclinical na ebidensya na nangangailangan ng karagdagang pananaliksik. Ang koponan sa Canada ay nakakuha ng approval upang simula ng Phase I clinical trials, ang unang hakbang para aprubahan ang kaligtasan sa tao. Pero ang paglipat mula sa laboratorio patungo sa isang aprobadong paggamot ay isang mahaba, komplikado at magastos na daan at ang mga pag-aaral na ito ay hindi pa natatapos. Kaya naman, at gusto kong maging lubusang malinaw, sa anumang kadahilanan ay huwag kayong aalis o magpapaliban sa karaniwang medikal na paggamot, operasyon, chemo o radiation therapy upang gamitin ang extract ng dandelion. Ang paggawa nito ay magiging desisyon
na may nakamamatay na kahihinatnan. Bukod dito, bagamat ang dandelion ay karaniwang ligtas para sa karamihan, hindi ito walang contraindications, allergies. Kung allergic ka sa mga halaman tulad ng ambrosia, daisies o chrysanthemums, maaari kang magkaroon ng reaksyon. Mga problema sa APDO. Dahil ang dandelion ay nagpapasigla sa APDO, ang mga taong may blockage o gallstones ay dapat mag-ingat ng husto at kumonsulta sa kanilang doktor. Mga interaksyon sa gamot. Maaari itong makipag-ugnayan sa diuretics, anticoagulants, lithium at mga gamot para sa diabetes o na pinoproseso sa atay, mga cancer na hormone sensitive. Ang ilang pag-aaral ay nagmumungkahi na ang dandelion ay maaaring magkaroon ng banayad na estrogenic effects, kaya ang mga taong may ilang uri ng cancer sa suso ay dapat maging lubusang maingat at makipag-usap sa kanilang oncologist. Ang aking mensahe ay, ang impormasyon ay kapangyarihan, pero dapat gamitin ng may karunungan. Ang kaalaman tungkol sa dandelion ay dapat maging isang usapan na mayroon ka sa iyong doktor, hindi isang desisyon na gagawin mo ng mag-isa. Praktikal na aplikasyon. Kaya, sa lahat ng babalang iyon, ano ang gagawin natin sa impormasyong ito? Balewalain ba natin ito hanggang may clinical trials sa loob ng 10 o 15 na taon? Sa aking opinyon, hindi. Maaari nating gamitin ito ng matalino at ligtas bilang karagdagan, laging nasa ilalim ng pangangasiwa ng doktor. Kung interesado kang isama ang dandelion sa iyong buhay, narito ang ilang ligtas at makatuwirang gabay. Ang orihinal na pag-aaral ay gumamit ng water extract. Ang pinakamadaling paraan upang gayahin iyon sa bahay ay sa pamamagitan ng tsaa o decoction ng ugat. Paano maghanda ng tsaa ng ugat ng dandelion? Ang pinagmulan ay susi. Huwag kang pumunta sa pagbunot ng dandelion sa parke. Maaaring kontaminado ito ng pesticides o heavy metals. Bumili ng dried at cut na ugat mula sa isang mapagkakatiwalaang organic source tulad ng mga herbolaryo o tindahan ng natural na produkto. Ang paghahanda. Upang makuha ang mga compound mula sa isang matigas na ugat, ang pinakamainam ay isang decoction. Ito ay simpleng pakuluan ng mahina. Gumamit ng 1 hanggang 2 kutsarita ng dried root bawat tasa, mga 250 ml ng tubig. Ang proseso, ilagay ang ugat at malamig na tubig sa isang maliit na kaldero. Dalhin sa pigsa at pagkatapos ay ibaba ang apoy upang kumulo ng mahina sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ito ay nagpapahintulot sa mga compound na lumabas sa tubig, salain at inumin. Pagkatapos kumulo, alisin sa apoy, salain ang ugat at inumin ang likido. May mapait at earthy na lasa na maaari mong palambutin ng kaunting pulot o lemon kung gusto mo. Magkano ang inumin? Walang standardized na dosis ng tao para sa onkolohikong layunin. Para sa pangkalahatang paggamit, karamihan sa tradisyonal na gabay ay nagmumungkahi ng 1 hanggang 3 tasa bawat araw. Ang aking rekomendasyon ay laging magsimula ng paunti-unti. Magsimula sa 1 tasa bawat araw at obserbahan kung paano ka nararamdaman. Tandaan, ito ay hindi isang paggamot. Isipin ito bilang posibleng suporta para sa iyong pangkalahatang kalusugan, isang karagdagan sa isang malusog na dieta at balanseng pamumuhay. Ito ay isang paraan upang samantalahin ang potensyal ng kalikasan ng ligtas. At sasabihin ko muli, makipag-usap sa iyong doktor, dalhin ang impormasyong ito, ipakita sa kanya ang video na ito, talakayin ang mga pag-aaral. Ang isang mabuting doktor ay bukas na talakayin ito sa iyo. Konklusyon. Nagsimula tayo sa kwento ni Mang Mario, na kumakatawan sa desperadong paghahanap ng pag-asa sa harap ng isang kakilakilabot na diagnosis. Naglakbay tayo sa mga laboratorio ng Canada upang tuklasin ang kahangahangang kakayahan ng ugat ng dandelion na maging sanhi ng sariling pagkasira ng mga selulang kanser sa bituka sa loob ng 48 oras. Nang hindi hinahawakan ang malusog na selula, nakita natin na ang pangakong ito ay umaabot sa maraming ibang uri ng kanser sa mga pag-aaral sa laboratorio. Pero inilagay din natin ang ating mga paa sa lupa na may mahalagang dosis ng realismo. Ito ay isang promising na pananaliksik, hindi isang napatunayang gamot. Ang responsibilidad at gabay ng isang doktor ang pinakamahalaga. Ang kwento ng dandelion ay isang makapangyarihang paalala na ang kalikasan ay nananatiling pinakamatalinong biochemistry na umiiral. Ito ay isang panawagan sa siyentipikong komunidad na pabilisin ang pananaliksik sa larangang ito at isang panawagan sa ating lahat na manatiling may impormasyon at mausisa, pero laging maingat. Hindi natin alam kung sa hinaharap ang extract ng ugat ng dandelion,
ay magiging standard na paggamot. Pero ngayon, alam na natin na nagbibigay ito ng isang tangible na liwanag ng pag-asa na sinusuportahan ng matibay na siyensya. Tinuturuan tayo na kahit sa pinakakaraniwang damo ay maaaring magkubli ang isang pambihirang lihim. Ang aking huling mensahe para sa iyo ay ito. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng kalikasan, pero huwag din sobrahan ng impormasyon ng walang konteksto. Kunin ang kontrol ng iyong kalusugan, mag-aral, magtanong, maghanap ng second opinion, bumuo ng tulay sa pagitan ng karunungan ng kalikasan at ng katumpakan ng siyensya. At laging tawirin ang tulay na iyon na hawak ang kamay ng isang profesional sa kalusugan na pinagkakatiwalaan mo. Salamat sa pagsama sa akin sa pahayag na ito. Kung gusto mong patuloy na tuklasin ang mga lihim na taglay ng siyensya at kalikasan para sa ating kalusugan, mag-subscribe sa channel at i-activate ang notifications. At ngayon ay gustong-gusto kong basahin ang inyo. Alam mo ba ang pananaliksik na ito? Nagamit mo na ba ang dandelion noon? Iwan ang iyong tanong o karanasan sa mga komento. Basahin at matuto tayong magkasama. Ingat ka ng husto at hanggang sa susunod.